to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
good day sa inyo mga boss. Today, kausap natin si JM. JM sir, yes po. Siya yung caretaker dito sa Moon River Campsite. So JM, bigyan mo naman kami ng idea kung ano meron dito sa Moon River Campsite, kung kailan siya nag-start, Yes po. ano yung amenities dito sa may campsite natin, and then yung mga rates, Opo. yung mga TPs with the pool natin, and then yung mga kubo. Yes po. So tara, simulan natin kay JM. Opo. Unang-una po, ako po si JM sir, Yes. caretaker ng Moon River. So, ang ano ko lang po dito sir sa inyo ay, kumbaga ito na po yung campsite namin na may ano po talaga sa inyo na stress reliever po talaga. Yes, sir, bukod na po sa tahimik, fresh po talaga, tsaka kulay green naman po talaga may kita din. Kumbaga, Yes, province po talaga may kita natin. So, ayun pong ano may ano ko po sa inyo. actually, nung dinaanan pa lang namin, kakaiba na siya. Ako po sir, para na po talagang province. Oo, di ba? Dumaan tayo sa sa Limang River bago tayo nakapasok dito sa sa rates natin dito, like yung mga P and then overnight. Magkano naman yung overnight natin dito? Ang overnight po namin dito sir is pag ano sir, per head po. Per head, yeah. Ano po, 150 po sa adult, Okay. 100 sa children po sa bata. Okay. Pag dito sa mga kubo po natin, isa-isahin ko po. Sige Yan po po, nasa sige. likuran po natin sir. Yan. Okay. May tinatawag po kaming Crescent 1, which is na may private pool po. Tapos meron na rin po sariling dirty kitchen po. Na ang price niya po is 1,599 sa overnight po yun. For only 2 packs po sir. And then meron po tayong tinatawag niyan sir na Crescent 3. Good for 3 person naman po. Ang price niya naman po ay 1,999 naman po. Overnight din po yun sir. And then may private pool na rin po. Same as ng Crescent 1 po. Okay. Tapos po yung big kubo po namin tinatawag sa likuran po. Halaga naman po siya ng 3,000 pesos. Okay. Na kasya po ang taong 8 person. Doon sa may kubo na Yes yan. sir, apo. Na meron po siyang sariling sala po. May lamesa, may table na po sa loob. May 2 bed po. Okay. So up and down siya. Up and down po sir. Folding bed, up and down po. And then ito pong aming Pavilion. Apo. Ano naman po siya ng 15 packs. Sa halaga din po siya ng 3,000. Okay. So 3,000 Yes lang sir. siya. Tapos meron na po rin po siyang stove. Po. Additional ano po siya sir, 500. Okay. May add-on dun sa paggamit ng Stove po, stove natin. Okay. Nga po sir. Tapos ito pong open kubo, meron po kami tinatawag dyan na with beddings po. Yung beddings po na yun, pagkasama po siya, meron po halagang 1,100 po, 1,100. Pero kapag wala naman po siyang beddings, halaga po siyang 450 for good 3 person po. 3 pesos. So Yes, yun sa mga pang nagde-day tour lang, no? Yes sir, apo sir. So, kumusta naman ng natin? Power supply naman natin dito sa campsite. More on solar lahat po sir, ang ano namin po rito, pero all goods naman po lahat. Nakapag-supply naman po sa charging station. Pwede naman po tayong gumamit ng projector. Wow. Nakapag-ano po kami ng projector. Tapos yung mga ilaw po, nakakapag-ano po siya dito yung mga oil. Then, about naman sa natin, sa wifi natin or yung connection natin dito sa campsite, meron ba tayong connection dito? Meron naman po. Para din po tayo nasa Manila. Yung connection po natin dito, malakas po. So, ano yung gamit nyo? Starlink po sir. Starlink. Starlink, yes sir. So, may bayad ba siya, Kuya JM? Ang ano po ng ano namin dito sir, 50 po sa isang unit ng cellphone. Okay. Opo. Kumbaga per head na rin po. Gagamit po ng isang cellphone ng isang tao, 50 pesos po hanggang ano po yun, pag check-in hanggang check-out na po yun. Wow. So, 24 hours na siya 24 hours na din po. Opo. Walang limit naman po sa paggamit. All net naman po yan. Malakas naman. So, Kuya JM, ilan ang capacity nitong campsite natin? Ano po kami sir dati, pagka-exclusive po kami, Okay. ang capacity po, 30 packs. 30 Pero packs. pag nag-ano po siya sir, umaabot din naman po kami sir nitong nakarang linggo po sir ng nasa 70 po. 70% na po. So, nagkasya naman dito Kasi sa naman po sir, campground natin. hindi naman po siya masyadong crowded.
maluwag pa din po. Makakagalaw pa rin po na maayos. May enjoy pa rin po yung mga family. Yung family banding po, may enjoy pa rin. So, Jem, kailan nag-start si Moon River? Nag-start po si Moon River nung ngayong year lang po. February 3 lang po. This year lang? Yes, sir. Nag-start lang po kami. Okay, Jem. Nakita ko maraming activity area dito sa main campsite natin. Apo. So, ano ba yung mga amenities natin dito sa loob ng campsite na pwedeng gawin ng mga paglilibangan ng mga bata, ng mga campers dito sa campsite? Meron po tayo rito ang tinatawag na volleyball. Okay. Area po, meron po dyan. Pwede po tayo dito mag-badminton. Pwede naman po. Ito po, like, special po ng cover court. Basketball. Pwede po. So, provided yun na yung bola? Yes, sir. Provided na po yun. Tsaka, okay lang naman po sila na magdala po ng pet. Sarili. Okay. Kasi, naman po, may bakod naman po. Kumbaga, safety naman po ako. Tapos yung natin, yung river natin dito, saan ba na yung river natin dito? Dito lang po, sir, sa tapat lang po ng gate namin. Paglabas po ng gate, river na po kagad na makikita. So, ilang, ano yan, gawa nyo or yan na talaga yung river talaga? Kasi nakita ko para siyang nilagyan para ng lona. Apo. Ano po yan, sir? Napag-decision po ng Moon River family na pagawang po siya ng paharangan po siya ng bato. Okay. And then lagyan po ng luna para tumaas po yung tubig. Mapaliguan din po. Kasi sa iba, pagka gantong mainit na summer, natutuyot na yung di ba? Opo, sir. Yung river. Yes, ito sa inyo talagang natutuyot na rin. Hindi talaga siya natutuyot, yung pa rin yung level ng tubig Opo, niya, sir. no? Opo. Yun. So, maraming salamat Kuya Jem, Thank you po, sir. Thank you sa magbigay sa amin ng information. Yes, So, sir. invite naman natin yung mga campers na mag-visit dito sa may Moon River. Mga iniimbitahan ko po kayo na subukan, testingan po natin itong Moon River. I'm sure naman po na mag-enjoy naman po kayo lahat, sir. And then, wala po kayo pagsisisihan. Enjoy, feel your home po, parang gano'n po dito. So, saan ba matatagpuan si Moon River? Ano po namin si Moon River dito po sa Barangay Layban, Tanay Rizal po. I-pin nyo lang po sa Google Map po na Moon River. So, dito na po kagad tuturo, sir. Alright. So, maraming salamat, Kuya Jem. Thank you po. Thank you. Sir. So, napakasimple lang ng ating dinner ngayon. Galunggong at saka pakpet with matching mangga. At saka sausawa na sibuyas kamatis. Yeah. So, courtesy of yan, Commander-in-Chief. Siya lahat nag-prepare ng food natin. Ganito ngayon na situation natin pagkagabi na. So tatapos lang namin na mag-dinner ni Commander-in-Chief. Then nanonood siya ng movie. Tayo naman, siyempre alam na, Sun Light. Ayan. So ganito situation ngayon dito sa may Moon River campsite pagkagabi. So dito yung group na yon
nagpaano sila ng bonfire, tapos niluto ng marshmallow. Wow, sarap naman. Tapos doon yung na-meet natin taga QC. Ganda ng setup niya bukas. I-check natin. Tapos meron din dito. So kanina marami pa talagang gustong mag-check-in sana rito. Kaso kung hindi kayo nakabook at fully book na, hindi talaga kayo papayagan ng may-ari ng campsite, kasi ayaw din talaga nila nung sobrang dami. So yun si Mommy. So yan, kulay red yung ano natin, yung ilaw natin, Bayaklarus CL3. Kasi para yung mga insekto hindi mapunta rito sa amin. Ito yung ilaw natin, CL3 Bayaklarus. Thank you very much sa Survivor Outdoor Shop sa SOS. Dalan nila tayo. Good morning sa inyo mga boss. So, dito na natin dito sa may sa may Moon River campsite. Napakalamig dito mga boss. Lamig ngayon, no? Sinipon ako. Hindi na pinakalain na ganun kalamig pala rito. Tapos katatapos lang din natin na magpalipad ng drone. Ito, mamaya church na natin siya gamit yung ating Bluetti EV3A. Tapos si Mrs. naman, naka-coffee naman siya. So, mami, ano masasabi mo rito sa campsite na pinuntahan natin? Okay siya, tahimik. Walang videoke, walang malakas na music, walang nagsisigawan, walang maingay. So, makaka-relax ka talaga. Actually, kagabi maga akong natulog eh. And then, even so, wala namang ingay all throughout. Hanggang ngayong morning. Tapos may mga bata na nagising ng maaga, nagba-basketball. Tapos yung iba nag-prepare na rin, nagko-coffee. Yung mga ibang campers.
So, grabe pala yung mga dinaanan natin. Adventure, grabe. Bali, dumaan tayo sa sa Limang River. Limang river yung dinaanan natin. Papasok dito sa may campsite. So, hindi naman siya ganung mataas. Kasi yung daan okay naman. Mas maigi pag four-wheel. Four-wheel? Walang problema. Yung daan naman sedan friendly. Manageable or tolerable naman yung pagiging rough road nito. Sana mapuntahan yung Moon River campsite. So, dito lang yan sa may Tanay Rizal. Shoutout nga pala kay Bea. Sa coffee. Thank you. Binigay mo coffee, anak. Thank you. So, mga boss, maraming nga pala ditong amenities dito sa Moon River campsite. So, pagpasok nyo pa lang dun sa may entrance niya, kita nyo kagad, yung basketball court nila, meron na doon na half court. Tapos, meron din silang siso at saka duyan. Tapos, meron din sa gitna naman, nandun naman yung kanilang volleyball area. Tapos, meron din silang swimming pool. So, common yun na swimming pool nila rito, mga boss. So, pwede kayo dyan, mag-swimming. Wala po yung bayad. Kasama na yun. So, kung meron kayong dalang badminton, or kung ano pa pwedeng pagduruan dito sa may, sa ground ng Moon River. Pwede kasi sobrang lawak talaga. So, ngayon, nagkakape lang tayo. And then, maya-maya lang siguro, magluluto na rin kami ng lunch ni Mrs. para makapag-pack up na rin tayo. So, tara. Coffee muna tayo, mga boss. Early lunch na tayo kasi kailangan na natin mag-pack up kasi mamaya pagdating ng around mga 10 to 11 dito, grabe na talaga yung sikat ng araw. Kaya inagahan na namin ni Mrs. yung pag-lunch. Bali, kung ginawa natin to parang brunch na to. It's time check. 9. Ayan, so para na sa ganun na makapag-impake na rin kami paunti-unti. Tanggal na rin natin yung yung tent. Tapos yung iba naming gamit, nailagay na rin namin. So ngayon, kain na tayo. Kain tayo, mga boss. Ito ko yung balat.
So ito nga pala yung pinaka main gate ni Moon River campsite. Tapos pagpasok natin, siyempre may basketball court, sementado din mga boss and basketball court. So dito yung kanilang admin area. Tapos may mga tinda rin sila rito. Actually di naman lahat meron dito sa loob. So yan, tulad nito, check na rin natin para pagpunta nyo, di na kayo bibili sa labas. Available 0.5 na soft drinks, 90. So may alak din, may Alfonso 350, uling 30 pesos, tapos butane 105. Ayan. Hi! Kita na naman ulit tayo. Tapos sa tapat ng main gate ni Moon River campsite, ito yung kanilang river. Ito yung kanilang river dito. So ginawa nila yan, nilaliman nila. Tapos ito yung kanilang bonfire pit. Actually nire-request yan dun sa caretaker kung sakasakaling gusto nyong magkaroon ng sariling bonfire pit doon sa tabi nyong inyong tent. So kasi tanggalable to ano, ayan, namumove yan. Ayan. Pwedeng ilipat. Tapos sa likod natin syempre meron sink. Ayan, so ang lakas ng water supply nila rito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang lakas ng water supply nila rito. Tapos yung kanilang wifi, solar panel din yung kanilang source of power dito sa mismo sa loob ng camping site. So ito yung kanilang TP with full Crescent 2. So ang price nga pala nito mga boss is 1,599. Itong dalawa na yan kasi 1 to 2 person lang siya. So tara, check natin. Dito nga pala mga boss may mga ano talaga to, designated talaga na ano, na griller. Ayan, pwede nyo nga i-request yan kay Master JM. Crescent 2. Tara, check natin. So syempre yung A-frame, good for 2 person. Tapos meron na ring washing area. Tapos ito na yung full, meron mga tables and chairs dito. Ayan. So habang naliligo pwede kayo magluto rito. Tapos may ilaw siya. Ayan. So katapos lang mag-check out. Tapos ngayon nililinis niyo yung yung pool. Yun ang maganda rito. So every time na may mag-check in, talagang dilinis nila yung pool. So naabutan natin sila naglilinis dito. So ganito rin, laki ng area, maganda. Tables and chair, tapos may sariling griller. Pwede kayo dito magluto-luto mga inihaw. Tapos tamang shot na rin dito. Tapos yung pool, ito. So tamang-tama to kung may mga kasama kayo mga kids. At least kahit paano nakikita nyo. Ayan. So medyo malaki tong tong area na to. Crescent 3. So tas dito naman, ito maganda area na to. Half moon. Ayan. So tapos doon pwede kayong tumambay dito. Dito siguro pagkagabi. Wala nga lang talagang masyadong dahon tong puno na to, sayang. Pwede kayo dito tumambay dito. Tapos ito yung inyong view. Right, so check na rin natin habang wala pang naka-check in dito.
So, very common naman doon sa mga nakita natin ng mga kubo. Mga double deck. So, good for siguro dito sa ba 2, tapos dito 4, tapos pwede rin dito matulog. Yan. So, ang price pala nung half moon na kubo is 3,000 din. Tapos, ito naman yung kanilang pavilion. So, kasi check out lang din ng mga check-in dito. Tapos ngayon kasi meron yatang gagamit. May nakabook na naman din agad. So, ang style dito mga boss, parang Japanese style, no? Diyan lang sila yung ito yung pinaka table nila, tapos ito na rin yung upuan nila, tapos pwede na rin daw dito mag tent pitching. Tapos ang pwede lang gumamit dito yung mga nakapagpa-reserve lang dito. So naka solar din sila. So dito pwede kayo mag-charge. Tapos dito naman yung kanilang CR. Check natin CR nila. So merong pasok tayo. Ilaw, tapos so malakas ang tubig nila rito. Tapos ito naman yung pang men. So very common din sa mga napupuntahan natin na campsite. CR with bidet. Tapos timba. So malinis yung kanilang CR. Tapos washing area. Yan. So ito naman yung kanilang open kubo. And kasama na rin yung pillows. 1-1. Ito po. Overnight po yan. Ito yung kanilang open kubo. 1-1 po. Tapos pagka naman day tour lang, 450 yung rent dito. So mga boss, mamaya papakita namin sa inyo pag uwi yung mga dinaanan namin. Yung sinasabi ko sa inyo na Limang River. Actually, di naman siya ganun kalalim. Kaya lang, syempre pagka first timer lang tayo rito, medyo mabibigla tayo sa mga bulagaan na tinatawag. And then tapos mamaya medyo uphill pa siya pagka uwi namin. So mamaya gagawin ko siya ng footages para makita nyo rin. Pagpunta nyo, meron na kayong idea. So gusto namin pasalamat sa owner nitong Moon River campsite. Kay Sir Sam and Ma'am Tintin, tapos and kay Ma'am Cheryl and Sir Mark. Yan, sa thank you very pag-invite much sa amin po. dito. Maraming salamat. Mga boss, visit kayo dito. Ang lamig dito, tsaka ang ganda nung view dito sa may Moon River campsite. So dito na siguro natin tatapusin yung ating vlog dito sa may Moon River camping site. So kung bago pa lang sa aming channel, please like, comment, share, and subscribe to YouTube channel. Together we ride Motovlog. Always stay humble and kind, ride safe mga boss. Ride safe mga boss. See you on next camp.